Sa episode na ito, tayo ay sasabak sa malalim na pag-unlad ng kasarian at sexualidad sa iba't ibang yugto ng kasaysayan. Ano nga ba ang mga pagbabago at konsepto ng kasarian sa ating lipunan? Alamin natin. Magsimula tayo sa pananaw ng sinaunang kabihasnan patungkol sa kasarian. Noong mga unang panahon, karaniwan, itinuturing ang mga kalalakihan bilang tagapagbigay ng awtoridad at nagdadala ng kababaihan bilang nangangasiwa ng bahay. Mayroong umiiral na patriarkal na lipunan. Magsimula tayo sa pananaw ng sinaunang kabihasnan patungkol sa kasarian. Mayroong mga ritual tulad ng debut para sa kababaihan at mga ritual ng kaharian para sa kalalakihan. Ang ilang relihiyosong ritual ay maaaring magtaguyod ng tiyak na papel ng bawat kasarian. Masilayan ang pagbabago sa kaisipan ng tao tungkol sa kasarian at sexualidad. Ang mga bagong ideya at pananaw ay naiangkop sa modernong lipunan sa pamamagitan ng pagtanggap sa pagbabago, edukasyon at kampanya para sa gender equality. Ang pagsulong ng mga kilosang feminist at LGBTQ rights ay nagbukas ng landas para sa mas malawakang pang-unawa. Kilalang tao tulad ni Simone de Beauvoir na nagtaguyod ng feminist at mga kilosang LGBTQ rights ay nag-ambag sa paglalakbay na ito. Ang mga organisasyon tulad ng Human Rights Campaign at mga individual na naglakas loob na ipahayag ang mga kanilang identidad ay nagbukas ng landas para sa mas malawakang pang-unawa. Talakayin ang mga aspeto ng sexualidad sa kasulukuyan. Ang pagtanggap ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng edukasyon, pagpapahayag ng suporta at pagbibigay halaga sa pantay-pantay na karapatan. Ang pagsuporta sa mga LGBTQ community at pagsulong ng inclusivity ay nagpapalawak ng pang-unawa sa diversidad. Ang mga hamon ay kinabibilangan ng diskriminasyon at kawalan ng pagkilala sa legal na karapatan. Subalit, kabilang sa mga may anti-discrimination ordinance ang Mandaluyong, Maynila, Pasay, Pasig, Quezon City at Taguig sa Metro Manila. Pilit din nagpapalaganap ng edukasyon sa social media ang ilang tungo sa pantay-pantay na karapatan. Individual. Once again, this is your Queen Matilda, always on your way. Ingat! Ang edukasyon at kampanya ay nagbibigay daan para sa mas malalim na pag-unawa sa kasarian at sexualidad. Ito'y naglalaman ng mga leksyon sa paaralan, awareness campaigns at pag-promote ng inclusivity sa media. Paano mo nakikita ang pagbabago sa pagtingin ng tao sa papel ng lalaki at babae sa kasalukuyang panahon? Dati kasi, yung sa kasalukuyang panahon is mapapatingin ng mga lalaki sa babae. Kasi yung mga babae kasi is stay in home lang sila, tagalinis ng bahay, taga-alaga ng anak. Tapos tagabigay ng pleasure din sa lalaki kasi yun lang din yung tingin ng lalaki sa babae. So sa tingin nila, mababa sila para sa kanilang mga kalalakihan kasi sa tingin nila mas malakas kasi sila. Kasi sila yung nagtatrabaho at naghahanap buhay at nagpapakain, naghahanap ng pagkain sa pamilya nila. Tapos, ngayon na, nagbago na din kasi pinaglaban ng mga babae ang kanilang rights. Pinaglaban nila ang feminismo or feminism. Feminism sa ngayong panahon. Kaya nagbago na ang papel at naisaad na ang anti-discrimination bill na sa laman na pamahalaan. Kaya ngayon, pantay ng lahat. Ano ang naiisip mo tungkol sa epekto ng kultura at relihiyon sa ating pag-unawa sa kasarian at sexualidad? Sa kultura o relihiyon kasi, may sarili-sarili silang paniniwala. Ang iba,
sa paniniwala sa relihiyon is kasalanan ang pagkakagusto sa Ano ang naiisip mo tungkol sa epekto ng kultura at relihiyon sa ating pag-unawa sa kasarian at sexualidad? sa epekto ng kultura at relihiyon is pag sa relihiyon kasi is iba yung paniniwala rin nila. Parehas na din dun sa kultura. Ang sa relihiyon kasi, sa tingin nila kasi kasalanan na ang magmahal ng parehas na kapwa mo, parehas sa kapwa mo lalaki, kung ano lalaki, mas may gusto ka dun sa kapwa mong lalaki. So kasalanan sa mata nila yan. Kasi may mga batas din dun sa kanilang sinusundan na batas din sa Biblia, para sundan at irespeto yung worship nila na God. So sa kultura din, sa kultura is ayos lang ang pagmamahal ng kapwa mo lalaki o lalaki mo ng babae, kapwa mo gano'n. Tapos wala namang masyadong mali siya dun sa kultura nila kasi yun yung paniniwala din nila sa kanilang ancestors kasi wala silang masyadong sinusundan na batas, kundi lang kami. Mga paniniwala nila. Huling tanong, paano mo natanggap ang sarili mo at sino ka ngayon at pwede ka bang magbigay ng advice para sa mga ibang tao na gusto natin ng kanilang sarili? Tanggap ko kasi yung sarili ko kasi inisip ko na hindi ako magpapaabuso sa mga salita ng tao na tingin nila sa akin kasi wala naman ako masyadong pakialam sa iniisip nila o opinion nila tungkol sa akin. Tanggap ko yung sarili ko kasi gusto ko kasi mahalin yung sarili ko. Gusto ko kasi makita rin na kung sino ka man, tanggapin mo sarili ko. So, next one, para sa inyo is mapapaabuso ka sa sarili. Salita ko, i-take personally. Isipin mo lang kung gaano mo ginag-value yung sarili. Kung gaano ka worth it ang sarili. Isipin mo lang, guys, kung mamahal ka sa sarili, mahal mo sarili mo, natanggapin mo sarili mo. Doon mo malalaman sino ka. Sa pagtatapos na episode na ito, sana'y nahanap ninyo ang mga sagot sa mga tanong tungkol sa kasarian at sexualidad. Ang pag-unlad na ito ay isang tulay patungo sa mas bukas at pangunawaang lipunan. Huwag kalimutan magbigay ng inyong opinyon at pagbahagi ng kaalaman sa mga kaibigan. Samahan ninyo kami sa susunod na paglalakbay sa Pag-usbong ng Kasaysayan.